8:00 ang oras ng dismissal ng MBA class ni DJ ng Lunes at napapayag nito si Maya na lumabas sila for dinner. Ang kondisyon lang niya sa binata, siya ang mamimili ng restaurant na kakainan nilang dalawa. Dahil late na siyang pumasok, siya na lang ang nasa opisina ng magazine nila. Iniintay lang niyang mag-text ang lalaki para bumaba na siya at ihintay niya ito sa driveway ng office building nila sa Ortigas. Nang mag-text si DJ nang malapit na ito, tinignan niya ang sarili sa compact mirror niya. Nagpulbos siya ng kaunti, nag-retouch ng lipstick at nag-spray ng pabango. Yun na ang extent ng kaalaman niya sa pag-ayos ng sarili. Pero sinabi ni Josa na siyang mas pinagkakatiwalaan niyang consultant kaysa kay Millie. Hindi niya masyadong kailangan ng kolorete sa mukha para tumingkad ang kagandahan. Nang maiayos ang sarili, kinuha na niya ang laging bitbit na tote bag at tinungo ang elevator. Eksakto namang paglabas niya ng building, papalapit na ang Volvo ni DJ. Bago siya makalapit sa pinto ng sasakyan, nakababa na ang lalaki at ito na ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Ngumisi siya. Marunong ako magbukas ng pinto. Kumindat lamang ito. I know, but I'm a gentleman. Isinara nito ang pinto pagkasakay niya bago tinungo ang driver's side ng Volvo at sumakay. Pinaandar nito ang kotse. Please, Maya, wag mong isipin na lahat ng ginagawa ko ay may dahilan. Alam ko, sinabi ko ng patutunayan ko, hindi lahat ng mayaman spoiled brat. Pero sana hindi mo rin makitang lahat ng ginagawa ko ay para lang mapatunayan yon. Sinulipan siya nito. Give me the benefit of the doubt. Ipapakita ko sa'yo kung sino talaga ako, okay? Tumango si Maya. Inabot niya ang kamay nitong nasa kambyo at saglit na pinisil. Okay, sagot niya bago mapanaksong ngumiti. Pero ako pa din ang mamimili ng kakainin nating restaurant, okay? Sa Makati sila nagpunta at akala ni DJ aayain siya ng dalaga sa Greenbelt. Pero sinabi nitong dumiretso lang siya ng Ayala Avenue. Lumiko sila sa Ayala Paseo at muli lumiko sa kanto ng De La Rosa at Salcedo. Nang makita niyang malit na restaurant na gustong kainan ni Maya, napatitig siya sa pangalan nito. Agogo? Tanong niya. Pinagmasdan siya nito bago ito tumawa ng malakas at hinampas pa siya sa braso. Promise, walang sumasiyaw na nakahubad dyan. Hindi na nito inintay pang ipagbukas niya ito ng pinto ng kotse at nakatayo na ito sa sidewalk bago pa man siya makalabas. Agogo, ulit-ulit ng lalaki. Muli, tumawa si Maya. Naaaliw siya sa binata. Kitang-kita kasi ang pagkaasiwa sa mukha nito na para bang dilala niya ito sa club kung saan may mga agogo dancers talaga. Inawakan niya isang braso nito. Hinila paakyat sa mixing hagdanan sa harapan ng restaurant. Gustong pumikit ni DJ nang pagbuksan niya ng pintong kasama, pero imbes na mga babaeng nakabikini ang nagsasayaw sa entabladong nakita niya, isang maliit na dining area ang naroon. Mas malaki pa nga yata ang silid niya sa bahay sa floor space ng restaurant. Halos 8 mesa lang na pang-4 na tao ang nasa loob. May isang sofa na may maliit na center table ang nakasandal sa pader malapit sa pinto at may 2 armchairs naman sa sulok. Sa harapang banda ng restaurant ay ang counter. May TV rin na nakamount sa pader. May palabas na pelikula ng HBO roon, pero mahina lang ang tunog. Medyo malamlam ang ilaw sa loob. 3 mesa lamang ang okupado. Hinila siya ni Maya sa mesa sa isang sulok at masiyang naupo. Sayang, hindi ko nakuna ng pictures yung mukha mo no nakita mo yung pangalan tong restaurant. Hagikik nito habang pinag-aaralan ang menu. Kasi naman, bakit Agogo ang pangalan ng restaurant na to? Tanong niya. At paano mo naman to nahanap? Mahilig kaming maghihilap ng mga kapatid ko ng kakainan. Paliwanag nito. Yung mas mura na mas masarap, mas maganda. Binalingan nito ang waiter na naghihintay na maibigay nila ang kanilang order at nakangiting umorder ng canny sandwich at isang plato ng nachos. Roast beef sandwich and carbonara combo naman ang in-order ni GJ. Nang umalis ang waiter para kunin ang drinks nila, nakapangalumbabang pinagmasdan siya ng dalaga. So, what do you think? Gumalang paningin ng binata sa restaurant. Kung itatanong sa kanya kung paano ito ilalarawan, sasabihin niya, cozy ang lugar. Malayong malayo sa akala niyang strip club base sa pangalan nito.
It's not what I expected. Pag-amin niya. Tumawa pa ito ng malakas. Kasi akala mo, may dancer? Something like that. Nakangiti niya pang tugon. Nang dumating ang kanilang pagkain, mas talo pang nadagdagan ang puntos ng restaurant para kay DJ. Masarap ang in-order niyang pagkain at nahihiya siya dahil na-realize niyang hindi niya inaasahan yun sa ganong klaseng kainan. Something wrong with your food? Tanong ng dalagang umunguya ng nachos. Mabagal siyang umiling. Wala, sabi niya. Masarap. Muli, tumawa si Maha. Kanina pa siya tawa ng tawa dahil natutuwa siya sa binata. You mean, para sa isang lugar na hindi five-star restaurant? Inirapan ni DJ ang kausap. Muling sumubo ng carbonara. Mamaya pa nakahinga na rin siya ng isang sagat-saka ni sandwich nito at nakapagnako na ilang piraso ng nachos. Sa pagitan nga ng pag-uusap at tawanan nila habang nagkakakilanlan, higit na naging palagay ang loob nila sa isa't isa. Hindi sila nagdebate tungkol sa pagkakaiba ng mayaman at mahirap, pero sa pag-uusap nila, nalaman ni DJ na hindi naman ganon kaiba ang background nila. Pareho silang nag-aral ng elementary at high school sa exclusive schools. Pareho silang mahilig sa gadgets tulad ng cellphone, iPod, game consoles tulad ng PSP at DS at laptop, pero hindi tulad niya. Hindi nangongolekta ng mga ito si Maya. Pareho silang homebody, pero kung mahilig siyang manood ng DVDs, mahilig magbasa ang dalaga. Mahilig sila sa mga pets pero allergic si Maya sa balahibo ng aso o pusa, kaya't ang pwede lang nitong alagaan ay yung mga isda. At sinabi nitong balang araw, makakabili rin to ng fishbowl at mag-aalaga ng goldfish. Pareho silang social drinkers, pero ni minsan, hindi sinubukang manigarilyo ni Maya at matagal na nag-quit sa paninigarilyo si DJ. Mga maliliit na bagay lang na natutunan nila tungkol sa isa't isa, pero importante naman kung gusto nilang bumuo ng relasyon kahit papagkakaibigan lamang. Nang kunin na nga nila ang bill, naglagay lang ng 1,000 pisong binata sa inabot na leather folder ng waiter nang di tinitingnan kung magkano kinain nila. At nang ibalik nitong sukle, nagulat pa siya sa dami niyon. Siyempre, hindi niya pinakita kay Maya. Malamang, magsisimula na naman itong Mang Alaska tungkol sa pagiging rich kid o RK niya. Yun pa ang nalaman niya tungkol sa dalaga. Alaskadora ito. Pero hindi yun umaabot sa puntong nakakapikon. Alam nito kung kailan dapat itigil. And he liked that about her. Natutuwa rin siya dahil hinayaan nitong hawakan niyang kamay nito nang lumabas sila ng restaurant. Well? Tanong nito nang muli silang makasakay sa kotse. Anong masasabi mo sa dinner natin? Tumawa siya at binuhay ang makina ng kotse. Masarap, mura, nakakagulat lang yung pangalan ng restaurant but I liked it. Sinulyapan niya ito. I liked the company too so I think it was successful. Ginantihan nito ang ngiti niya. I think so too. Nang muli silang magkita Sabado na yon, nagpumilit ang binatang makilala ang mga magulang ni Maya. Tama lang kasi yon na makita man lang na mag-asawa si DJ dahil itong laging kasama ng anak nila. Naging maganda naman ang pakikitungo rito ng dalawang nakatatanda. Kung gusto mo ng pogi points kay Kuya Dato ka sana nagpakilala. Maktol ng babae nang makalabas sila sa gate ng bahay. Tsaka ko naliligawan yung kuya mo. Mami mo muna. Sabi ni DJ na hindi pinipigil ang malaking ngiti. Pakiramdam niya nanalo siya sa loto dahil mukhang makakasundo niya ang mga magulang ng babae. Oo nga at may dala siyang bribe na orchids para sa mami nito. Pero hindi naman dahil sa gusto niyang magpapogi, pero dahil thoughtful na bata lang talaga siya. Pero alam mo, nakatulong talaga yung orchids, ani Maya. Talaga? Oo, kitang-kita ko yung paglambot ng puso ni mami eh. Saan ka pupunta? Tanong nito na mapansing naglalakad siya palayo ng kotse nito. Humarap siya rito. May ilang hakbang layo mula sa harapan ng kotse. Sasakay ng jeep. Sagot niyang pa-inosente ang mukha. Nagkasalubong ang kilay nito. Jeep? Tinignan niya ang binata mula ulo hanggang paa. Tulad niya nakasuoto ng jeans at simpleng asul na t-shirt, Converse rubber shoes. Muling bumalik sa mukha nito ang kanyang mga mata. At least, hindi ka nakabalat ngayon at hindi mo suot ang Rolex mo. Pupunta tayo ng rekto. Kumurap ito. Rekto? Ulit nito.
Anong meron sa rekto? Lumapit dito si Maya. Kinuha ang kamay nito bago hinila ito palayo sa magarang kotse. Second-hand books, sagot niya. Sasamahan mo ako mag-shopping ng mga second-hand na libro. At magja-jeep tayo? Balisa nitong tanong. Isang tango ang naging sagot niya. Kailan ka ba huling nag-jeep? Yun ang problema hindi nito maalala. Ngumiti lang siya at tinigpitan ng pagkakahawak sa kamay nito. Huwag kang mag-alala. Expert ako sa pagko-commute. Kapit ka lang sa akin. Akong bahala sa'yo. Nagpapasalamat sa DJ kay Lord na meron siyang sariling kotse habang nakasakay sa jeep na bahing Pasig Quiapo na pinara ni Maya sa labas ng kanilang subdivision. Sa mga parating traffic, init na init siya. Sa mga parating maluwag naman ang kalsada. Nakakapit siya sa hawakan at sa dalaga dahil parang hinahabol ni kamatayan ang driver ng jeep na sinakyan nila. Malakas pa ang tugtog doon at halos kailangan batuhin ng barya ang driver para lang malaman itong may pumapara. At isa-isa niyang sinipat ng mga kasamang pasahero para masukat kung hold-upper yung mga ito o hindi. Sinikos siya ni Maya dahil medyo matagal niya nang pinag-aaralan ang balbas saradong mama na natutulog sa tapat nila. Alam nito kung ano mga iniisip niya at sigurado niyang naaaliw na naman ito. Nagtiimbagang na lang siya. Kasalanan naman niya yun. Gusto niyang patunayan sa dalaga na hindi siya tulad ng iba. Ng ibang mayayaman. Pero aaminin niya sa sarili, hindi rin talaga siya sanay sa kahit anong klase ng hirap. Pinagmamasan ni Maya ang binata. Nakaupo ito sa pinakadulong bahagi ng jeep. Halos mamuti na ang mga daliri nito sa higpit ng kapit sa istribo. Nakaakbay sa kanyang balikat at isang braso nito, kaya't nararamdaman niya ang panay na paninigas ng katawan nito sa nerbiyos tuwing hahataw sa kalsada ang driver nila. Nakapikit din ito at panay ang lanok. Kagat-kagat niya ang labi at pilit na pinipigil ang pagtawa. Alam niya may insulto si DJ at ayaw niyang magalit ito. Appreciated naman niyang anumang effort nito para sa kanya. Wala itong reklamo kahit saan pa niya dalhin. Nang makarating sila sa Quiapo, niyugog niya ang hita nito at nagmulat ito ng mga mata. Buhay pa ba tayo? Mahina nitong tanong at tumawa siya ng malakas. Oo, sabi niya bago tinulak ang na makababa na sila. Tatawid lang tayo, Quiapo Church na. Gusto mo bang magsimba at magpasalamat na nakarating tayo ng buhay? Pabirong nag-sign of the cross ang lalaki. Kinunot niya ito sa braso. Bago maling kinuha ang kamay nito at sabay silang naglakad hanggang marating nila ang kahabaan ng rekto. Sumunod lang si DJ kay Maya habang paglabas-masok ito sa maliliit na tindahan ng mga libro. Ang dami nitong pinamili at halatang enjoy na enjoy sa ginagawa. Hindi siya mahilig magbasa at pinagsisihan niya iyon. Pero wala naman siya magawa dahil wala siyang panahon na magbasa ng libro. Puro business trends and reports sa mga binabasa niya. Binuklat niya ang isang aklat na si Neil Gaiman ang nagsulat at sinimulang basahin yun habang nasa hilera ng romance novels si Maya. Na-engross na pala siya sa pagbabasa dahil nalaman na lang niyang nasa tabi na pala niya ang dalaga nang iyakap itong isang braso sa bewang niya. Isa pa yung gusto niya rito. Affectionate ito. Mahilig ka sa mga gawa ni Neil Gaiman? Yata, tugon niya. Yata? Nahiya siya sa sarili niya. Ngayon lang ako makakabasa ng ganito. Wala kasi akong time. Nagsimula ka na. I'm sure, magkakaroon ka na ng time kapag nagsimula ka. Sabi nito bago nagtungo sa cashier, dala ang ilang aklat na bibilhin. Nakatayo siya sa pintuan ng maliit na bookstore nang matapos makapagbayad si Maya. Iniabot ito sa kanyang isang aklat. Tiningnan niya ito bago nagangat ng paningin dito. May maliit na ngiti sa mga lamin nito na parabang nahihiya ito sa kanya. Gift ko sa'yo. Anito bago mabilis na nagpaliwanag. Pwede kitang ibili ng bago sa National Bookstore sana. Kaya lang parang mas may character yan kasi nakita mo yan dito. Tapos unang book mo pa nababasahin. Nagkibit balikat to bago namula at sinimulang bawiin ang libro. Ano bang naisip ito at bibigyan ito ng chibipay na second hand na libro sa DJ? Pero inabot niya ang kamay nito. Hinawakan yun bago pa nito maisilid sa plastic bag ang libro. Tinanggap niya ang aklat, Stardust by Neil Gaiman, na parabang yun ang pinakamahalagang regalo na natanggap niya sa buong buhay niya. Mas mahalaga pa iyon kaysa Rolex na graduation gift ng mommy niya.
o sa European tour na regalo naman ng kanyang ama. Hindi niya napigil ang malawak ng ngiti. Thank you. Mahina niyang bigkas. At bago pa niya napag-isipan ng gagawin, hinapit niya ang dalaga. Ginawa to na isang marahang halik sa labi. Mabilis lang ang halik na iyon. Hindi pa nga sigurado ni Maya na totoong nangyari yun eh. Dahil na mag-angat ng ulo si DJ, nakangiti pa rin to sa aklat na bigay niya at hindi sa kanya. Kinuha nito ang kamay niya. Nagsimulang maglakad na para bang walang nangyari. Samantalang nakatanga lamang siyang sumusunod dito. Dahil parang ang wala lang sa binata ang halik na iyon, minabuti niyang wag na ring indahin ang kaganapan. Ano naman kung parang may kuryente pa rin na dumadaloy sa katawan niya? O pakiramdam niya ay nalalasahan pa rin niya ang bibig ng binata sa kanyang mga labi. Thank you kiss lang yun. Wala nang iba pang dahilan. Nag-lunch sila sa yellow cab bago siya inaya ni Maya na bumalik sa Quiapo. Madaming tao, masikip ang kalye. Pero nagulat si DJ dahil na-realize niya natutuwa siya roon. Madaming makikita at mabibili. At higit sa lahat, mura. Hindi siya naniniwalang ganoon ang Quiapo dahil kadalasan ang maririnig sa balita tungkol sa holdapan at trade ng mga piratang DVD. Napahiya na naman siya dahil tama pala si Maya. May pagka-istrikta din siya at may prejudice din sa mga ganoong klaseng lugar. Sumakay sila ng FX taxi pauwi ng Pasig. Matapos yon, tawa ng tawang dalaga na magreklamo siyang papwede naman pala mag-FX. Kung bakit ba nag-jeep pa sila? Hapon na makarating sila sa bahay ng mga Altamirano. Di na siya pumasok sa loob dahil nakilala na niya ang magulang ni Maya ng umagang iyon. Nakatayo silang dalawa sa labas ng gate ng bahay at nakatunghay ito sa kanya. Salamat ha, sabi nito. Di kasi mahilig si Millie magpunta sa Recto at Quiapo madumi daw. Nasa kamay pa rin niya ang librong bigay nito sa kanya. Inigpitan niya ang pagkakahawak doon. She doesn't know what she's missing. Bigla siyang natahimik. Si Maya, ayaw pang pumasok sa bahay. Si DJ naman ayaw pang bumalik sa kotse. Ang babae, ang bumasag sa katahimikan. Nagsisimba kami tuwing Sunday sa EDSA Shrine. Gusto mo sumama magsimba bukas? Mabilis na nagkalkula ang utak nito. Iba na yon kapag simba na ang sabay na ginagawa ng isang lalaki kasama ng babaeng nililigawan nito o sinusubukan palang ligawan. Pero gustuhin man itong sumama, hindi siya libre kapag linggo. May standing appointment kasi ako ng linggo. Paliwanag nito. Hindi ko makakancel yun bukas. Pwedeng next time na lang? Mabilis siyang tumango. Okay lang, next time. Umakbang papalapit ang binata. Dinentay nito ang isang kamay sa pisngi niya. Mababa ang tinig nito nang magsalita. Ngayon, gusto ko medyo matagal. Kung okay lang? Ang halik, ibig nitong sabihin. Nagpapaalam ito kung pwede siya nitong halikan ng mas matagal. Tumango siya at di sila pumikit hanggang sa magtamang kanilang mga labi. The kiss was tender, even friendly, at napangiti siya na maghiwalay sila. Idinikit nito ang noo sa noon niya at nakangiti na rin ito. I like kissing you, sabi nito. Sana mas madami pang klase ng halik ang makukuha ko sa'yo. Humagikik siya bago ito hinalikan sa ilong. We'll see. Pangako niya bago humakbang palayo. Oo nga pala, birthday ko na next week sa Friday. Bahagya siyang natigilan na makitang tinitigan lang siya ni DJ. May konti kaming handa. Family lang tsaka si Millie. Kung wala kang gagawin. Hindi nito inalis ang pagkakatitig sa maganda at namumula pa rin niyang mukha. Anong oras? Mga 6 kung wala kang klase? May klase ako hanggang 8 Sumulak ang disappointment sa kanyang puso pero muli itong nagsalita. Inabot itong pisngi niya at tinaplos iyon. Kung okay lang sa'yo na malate ako, mahinang sabi nito. Ahabol na lang ako pagkatapos ng klase. Nakangiting tumango siya. Ingat ka sa pag-drive. Ngumiti na rin si DJ at tinungo ang kotse bago pa siya nito muling hinalikan. Umalis lamang ito na makapasok na sa gate si Maya. At yun nga ang nangyari sa first date.